Sa mga relihiyoso dyan na naniniwala talaga na may totoong Diyos, o siguro napapaisip kayo minsan na totoo ba na mayroon talagang Diyos? So saan ba siya galing? Itong Diyos na binabanggit natin, ito yung lumikha sa atin, lumikha sa buong mundo, lumikha sa kalawakan, lumikha sa libu-libong bituin, mga black hole dyan, mga magagandang tanawin dyan sa kalawakan, lahat siya ang lumikha. So itong Diyos na binabanggit nito, ito yung makapangyarihan talaga na Diyos Ama, no, Diyos ang ating Panginoong Hesus. So siguro na napapaisip din kayo kung meron ba talagang Diyos. So saan siya nanggaling? Ano ang pinagmulan niya? Meron ba siyang katapusan? Meron ba siyang simulan? Meron ba siyang katapusan tulad sa atin? Kasi siyempre hindi. Kasi alam niyo naman na ang Diyos ay walang simula at wala ring katapusan. So bibigyan natin ng reaction ngayon ay ano ba talaga ang pinagmula ng Diyos? Saan siya nanggaling? So napaka-interesting topic naman to mga kapatid. So papaliwanag ito ni Pinoy Mystery Channel. Kung trip nyo ang ganitong klaseng mga video niya about Bible history ay mag-subscribe lang kayo sa channel niya at huwag nyong kalimutan i-click ang notification bell para updated ka sa mga video na i-upload niya. At huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko, Pinoy Mystery Channel. So kulang na lang may Mister akin sa kanya mystery. So trip ko lang yun na ilagay sa akin kasi reaction video, puro reaction video tayo mga kapatid. Ito sa aking Pinoy Mystery Channel. Pero ang pangalan ko talaga ay si Dexter Braganza Fabiusa Punteras. Yun, haba no? So wag na nating patagalin to mga kapatid sa ating napaka-interesting topic natin ngayon. Kung mag-subscribe kayo sa aking channel, pakiusap po. Okay, so wala na tayong hinihintay mga kapatid. Simulan na natin. Totoo ba na ang Diyos ay walang pinagmulan? Ang sabi ng marami, lahat ay may pinanggalingan at may katapusan. Maging isang higanteng planeta sa kalawakan hanggang sa pinakamaliit na hayop sa lupa. Kaya naman napakahirap unawain na ang isa ay walang pinagmulan at wala ring kamatayan. Bagaman ang Pilipinas ay nag-iisang Kristiyanong bansa sa buong Asya, marami pa rin mamamayan dito ang hindi naniniwala sa isang makapangyarihang Diyos na walang pinagmulan. Kaya mayroong nagsasabi ng mga salaysay sa banal na libro ay katang-isip lamang at gawa-gawa ng isang mayroong makulay na kaisipan. Ang tanong, totoo ba? Sabi na walang pinagmulan ng Diyos. Ayon sa libro ng Genesis, unang berso, sa unang kabanata, ang sabi,
unang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Batay sa Biblia, ang simula ng langit at ng lupa ay ang Diyos. Kaya ang tanong ng marami, kung ang Diyos ang simula ng lahat, paano nag-umpisa ang Diyos? Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, ang salitang origin ay tumutukoy sa tatlong klase ng pinagmulan: sa oras, sa lugar, at paraan. Ibig sabihin, upang lubusang maunawaan ang pinagmulan ng isa, kailangan alamin kung kailan, saan, at paano ito nagkabuhay. Ang katanungang kailan nagsimula ang Diyos ay umuukol sa punto ng oras. Ang sabi ng thoughtcore.com na ayon sa mga physicists, ang ibig sabihin ng salitang oras ay ang mga pangyayari na nagaganap mula sa nakaraan hanggang sa ngayon at sa hinaharap. At ang simula ng oras ay mga 13 bilyong taon na ang nakararaan nang magsimula ang kalawakan. Ibig sabihin, nag-umpisa ang oras at ang kasaysayan ng buhay noong nagsimula ang kalawakan. Ayon sa libro ng Genesis, Kabanata 1, unang bersikulo, ang sabi, sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakan, maghahati sa tubig, upang ito ay magkahiwalay. Batay sa Biblia, mayroong gumawa sa buong kalawakan, at ito ay walang iba kung hindi ang Diyos. Kung ganon, hindi kayang sagutin ng punto ng oras ang katanungang kailan nagsimulang magkabuhay ang Diyos, sapagkat ayon sa Biblia, siya mismo ang gumawa sa kalawakan kung kailan nagsimula ang punto ng oras. Paano naman ang origin na umuukol sa lokasyon kung saan nanggaling ang Diyos? Ayon sa Google search, ang salitang lokasyon ay umuukol sa heograpiya o sa lugar na pinaroroonan ng isang bagay o isang tao o kung saan man ito matatagpuan. Sa libro ni Juan, Kabanata 4, ika-24 na berso, ang sabi, ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ayon sa Biblia, ang Panginoong Diyos ay isang buhay na Espiritu o wala itong pisikal na anyo o katawan na nakikita ng mga mata. Kung ganoon, ang katagang origin na umuukol sa lokasyon o kung saan nagmula ang Diyos ay ideyang walang katuturan o invalid, sapagkat wala sa pisikal na mundo ang lokasyon ng isang Espiritong Panginoon. Kung hindi maaaring mapanto ang kinaroroonan ng Diyos, paano ngayon sasagutin ang katanungang saan ito nagsimula? Ang origin hinggil sa paano nagkaroon ng Diyos sa langit ay marahil ang pinakakomplikadong katanungan hinggil sa Panginoon. Ayon sa National Geographic Society, nabubuo ang mga bituin dahil sa mga ulap kalawakan o ng nebulae. Pagkatapos ng ilang milyong taon, ang mga celestial materials katulad ng hydrogen, katulad ng helium, ay magiging bituin sa tulong ng gravity at ng nuclear fusion. Ibig sabihin, ang lahat ng bagay ay dumadaan sa mga proseso upang ang mga ito ay maging ganap na bagay o ganap na magkaroon ng buhay. Ayon sa libro ng Pahayag, Kabanata 10, ika-6 na berso, ang sabi, at ipinanumpa iyang nabubuhay, magpakailan-kailanman na lumalang ng langit at ng mga bagay na haroon. Batay sa Biblia, ang Diyos na lumalang ng langit at lahat ng naroon ay nabubuhay magpakailanman. Kung ganon, ang mga proseso na kinakailangan upang magsimulang maging ganap na bagay o buhay ang isa ay mayroong lamang katuturan kung ito ay may simula at may hangganan. Katulad ng mga bituin sa kalawakan o mga halaman sa lupa na umuusbong at nalalanta.
tama din naman ang ano no, ang explanation ni Pinoy Mystery ni PMC, no? So, lahat may pinagmulan tulad ko. Saan ako nagmula? Pinanganak ako ng nanay ko. So, siyempre, mabubuo ba naman ako sa laman ng tiyan ng nanay ko kung hindi siya nag-asawa? Hindi, wala. Kung hindi siya nag-asawa, wala ako. Kung ipinalalaglag ako, wala na ako dito ngayon. Kaya ano lang dito, napaka swerte ko talaga na bakit ako nandito sa mundo. So hindi ako nagsisisi na marami ding mga problema doon na dumadaan sa mga pagsubok na dumaan sa sa buhay ko. Kaya yun, nung una hindi talaga ako masyadong naniniwala na may Diyos. Hindi talaga ako na nagbabasa ng Bible, pero habang mas tumatanda ako ay siyempre naniniwala na talaga ako na may Diyos. At naniniwala ako na may na totoo ang nakasulat sa Bible. Kasi alam niyo mga kapatid na naramdaman ko talaga na na meron talagang Diyos na gumagabay sa atin. Naramdaman ko talaga 'yon. Kasi ako na religyoso akong tao eh. Kung hindi niyo kung hindi ka tulad ng iba diyan na hindi religyoso, kung ang iniisip ay puro problema, puro problema sa pera, puro problema sa pamilya, tapos gumagawa ka pa ng mga hindi magaganda diyan. Hindi ka naniniwala na may Diyos, at hindi ka rin nagsisisi sa iyong mga kasalanan, hindi mo talaga na mararamdaman na tutulungan ka ng Diyos. Kasi ito, bago ko lang na panood ito, isang disyerto nagkaroon ng maraming tubig, may dumaloy na tubig na parang nagkaroon ng ilog sa isang disyerto. So isipin niyo naman na meron bang malawak na disyerto, napakainit doon, tapos sumirit yung tubig sa ilalim. So napakaraming tubig pa at parang magiging ilog na yung disyerto. Ayun, nakasulat 'yon sa Biblia. To nangyari lang to bagong natupad na ang propesiya din. To nakasulat din sa Bible. Kaya totoo talaga ang Diyos at totoo ang Bible. So itong ating Panginoong Diyos Ama, wala siyang simulan, wala din siyang katapusan. Walang simulan, wala siyang katapusan, kasi hindi pa nabubuo yung mundo, wala pang anghel diyan, meron na siya, nandiyan na ang ating Diyos Ama at ating Panginoong Hesus. So ito nga, nagpaplano na sila na gumawa sila ng anghel, gumawa sila ng mga tao, kawangis nila. So gumawa sila ng mundo para may matirhan tayong mga tao, ng hangin, bigyan na ng araw, ng lupa, ng mga hangin, kaya para mabuhay tayo ng masagana dito sa mundo. Hindi mo po ba hindi po ba naisip 'yon? Kaya mga kapatid, ka na talaga na mag-isip-isip ka rin na kung hindi ka man naniniwala sa Diyos diyan, so simple lang 'yan. Pumunta ka ng simbahan. Makinig kang mabuti sa preaching ng pare. Kung hindi mo man gusto pumunta ng simbahan, makinig ka na lang sa mga video ng ng sermon ng mga pare diyan. Okay, so mga kapatid, tuloy natin. Salita, kung hindi mapapatunayan gamit ang oras, ang lokasyon at paraan kung paano
paano nagsimula ang Diyos, hindi mauunawaan ng ating utak kung paano nagkaroon ng Diyos. Marahil ang mag-iisip ng marami ay walang kakayahang umunawa. Totoo talaga, wala talaga tayong kakayang umunawa. So hindi tayo ang utak natin ay limitado eh. Itong ang utak natin ay limitado at ang nagbigay sa atin yan ang ating Panginoong Diyos. So sinadya na talaga niya hindi tayo magiging limitado lang ang utak natin, kasi ang Diyos na Ama natin ay makapangyarihan at napakamatalino. So walang-wala tayo sa kalingkingan ng kahit sino pang matalinong tao dito sa mundo. Wala tayo sa kalingkingan ng ating Diyos kasi siya ang lumikha ng lahat. So itong itong video na binagyan ko ng reaction ngayon, nung napakainit nitong na kung gusto mo talagang mainit na debate ito mga kapatid sa hindi naniniwala na may Diyos, o tulad ng mga atheist. So kung makipagdebate ka niyan, wala na. Kung na talaga, siguro mag-aaway pa kayo talaga. Sasabihin ka pa na, tatanungin ka pa, naniniwala ka na may Diyos? Saan siya? So saan siya? Pakita mo siya sa akin. To see is to believe. Yan ang paniniwala nila doon sa ibang lugar. Bahala na sila. Sila na yung bahala na sila ng ang Diyos na lang ang bahala po sa kanila. Ang lubusan sa mga bagay-bagay katulad ng ideya na ang Diyos ay walang simula at walang hangganan. Ayon sa sciencenews.org, malayo pa raw ang ating lalakbayin upang maintindihan kung paano gumagana ang ating pag-iisip. Ayon naman sa Scientific American, 10% lamang ng utak ang naunawaan ng mga eksperto. Ibig sabihin, kung hanggang ngayon ay hindi naunawaan ng mga eksperto sa larangan ng pag-iisip kung paano gumagana ang kabuuan ng utak, paano natin ngayon higit na maunawaan ang isang Diyos na walang origin? Sa madaling salita, madalas ang mga hindi naniniwala na mayroong Diyos ay yung mga hindi makasagot sa katanungang kailan, saan, at paano nagsimula ang Diyos. Ganun pa man, kamot hindi naunawaan ng isa ang isang makapangyarihang Diyos, hindi ibig sabihin ng lumikha ng lahat ay katang-isip lamang. So mga kapatid, napakalinaw na ng sinulat dito, sinabi dito sa Biblia na ang Diyos ay espiritu at ang dapat sumamba sa kanya ay sa espiritu din. Espiritu ang ating Diyos hindi siya nakikita. So disclaimer lang to mga kapatid sa mga Katoliko, hindi tayo naninira dito. Pinapaliwanag ko lang, pinaintindi ko ng kayo na hindi tayo dapat talaga sumamba sa mga rebulto, sa mga kahoy, sa mga imahe diyan, kasi hindi talaga yan hindi talaga yan totoo nilang itsura, at hindi talaga yan totoong nagmimilagro. Hindi ko alam kung anong black magic ang pumasok diyan sa mga rebulto diyan, kung bakit yan nagmimilagro, kasi alam nyo naman si Satanas ay makapangyarihan. Kaya niyang kontrolin ang kahit anong bagay dito sa mundo. Pero ang kanyang kalaban, itong Diyos ang kalaban niya. Kaya itong tayo, mga tao lang na medyo ignorante din tayo, sa hindi alam sa lahat ng na medyo mangmang din sa itong sa Biblia, itong sa mga tayo ay kung ano ang sinabi ng pari diyan na milagroso yan, dapat kayong sumamba.
Tapos kung ikaw naman kung naniniwala ka, siyempre naniniwala ka talaga na kasi ano ka medyo ignorante ka ganyan talaga. Wow, ang ganda ng ano no, ang ganda ng statong ito, ang ganda ng imahe ito, siguro ang Diyos. To dapat lumuhod ako dito. Ganyan. Wala na ano yan. Sinabi na yan na hindi ka dapat sumamba sa mga imahe, sa mga bato, sa mga kahoy, sa araw, sa mga ano diyan, sa mga hayop diyan sa dagat o sa langit. Ang tinatawag na langit, hindi 'yon langit doon na tumira doon sa ano sa kaharian ng Diyos. Langit, ang tinatawag na langit o yung mga ibon. No, meron ding mga ano, meron ding mga rebulto diyan na ano, mga ibon o ano, dragon. Kasi yung dragon totoo yan nung una pa yan totoo yung dragon na yung lumilipad na dragon, sinasamba yan ng mga tao sa ibang lugar, yung dragon na yan. Well, mga kapatid, ito lang naman ang reaction video natin ngayon. O magkikita tayo sa susunod nating reaction video mga kapatid. At maraming salamat sa inyong panonood. Ako po si Dexter Braganza. Mag-subscribe po sa aking YouTube channel na Pinoy Mister Channel. At mag-subscribe ka na rin sa channel ni Pinoy Mystery Channel. Okay, magandang salamat sa inyong panonood mga kapatid. Hanggang sa muli. Peace out.